dear beloved, Boss Mike, Cervera. Bakit ba natatakot yan? Manong Ramil, ano bang masasabi mo? Manong Ramil, pasok. Kung sumagot ang self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa mga kumo-question sa kanyang pagkatao at motibo ng kanyang expose. Oo nga. Katunayan, dinagdagan pa niya ang kanyang mga revelasyon kung saan may 2 senador at 4 na congressman ang hinahatiran daw niya ng pera mula sa Pogo at drug operations. Alaka! Ang sakit! Tao pa mo! Yari. Kakapanira nyo kay Manong Ramil. Mukhang mga kababayan mayroon pong madadamay na 2 senador at 4 na kongresista. Grabe ito mga kababayan ko. Hindi ko na maano to ha. Jet TV, mahirap na ito. Lumalaki na ho mga kababayan yung mga nasasangkot dito. Biruin ninyo, 2 senador. Ay, hulaan nyo na kung sino. 2 senador at 4 na kongresista ang lilinawin ko liliwanagin ko. Mga DDS, lapit kayo. Nakalapit na ba kayo, mga DDS? O mga loyalista, pagsasampalin nyo na sila. Para matauhan. Hindi natatauhan kininayo. Mga DDS, lapit. Lumapit-lapit kayo din Lapit-lapit kayo din mga loyalista, ayan na yung mga DDS na tatanga-tanga. Pakisampal, Hindi natatauhan, mga kababayan ko, no? Tapos, sabi pa ni Ramil, at 3 vlogger host, sasama ko din. Nakaw! Grabe yan, Paano na kaya ito, mga kababayan ko? Mukhang lalabas na ho, Ang katotohanan, Sambong, Felix, Mukhang lalabas na ho, ito. Hindi na ho mapipigilan ng kampo ng mga Duterte, Marites Musni, Toribio, Celestino. Ang mga expose na ilalabas ho ni Manong Ramil. Oo, mga kababayan ko, ito na, pakinggan nyo natin, nagulat ako dito. Biruin ninyo, bukod kay Sara Duterte na makapal at malapad ang muka na hinahatiran daw, di umano, ni Manong Ramil, abay meron pang 2 senador at 4 na kongresista ang mga nakikinabang. Grabe. Paano kaya ito, mga kababayan ko? Magkakabulgaran na ba? Naku, malamang. Malamang ho, magkakabulgaran na ho ito. Hindi na ho nila maaawat. Hindi na ho nila mapipigilan. Pakinggan ho natin, mga kababayan ko, Pakinggan ho ninyo. Ito na. Ito na. Eksklusibong sumagot ang self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa mga kumo-question sa kanyang pagkatao at motibo ng kanyang expose. Katunayan, dinagdagan pa niya ang kanyang mga revelasyon kung saan may 2 senador at 4 na congressman ang hinahatiran daw niya ng pera mula sa Pogo at drug operations. Yan maliwanag ho yan. Katitiran nyo kay Manong Ramil, eto na ho. Nako, mukhang nadagdagan pa ho yung sangkot dito sa mga inaabutan, nakikinabang, hinahatiran ng galing po sa Pogo money at sa drug money. Puro illegal po, mga kababayan ko Ito ho yung mga politiko na dapat binibitay sa harap ni Andres Bonifacio Along malapitan, no?
Baka pwede nating gamitin yung dulo ng LRT kaysa yung mukha mo lagi yung nakikita, no? Lagyan natin ng garote. Puta. Ibitin natin lahat yun doon ng patiwari. Ngayon, ang tanong ko, sino sa tingin ninyo, sa palagay po ninyo, kung sino yung dalawang senador? Mga kababayan, dalawang senador daw po ang nakikinabang diyan po sa Pogo Money at sa drug money. Yan na nga ba sinasabi ko? Grabe, no, mga kababayan ko, no? Antindi nila. Oo, pera sa mga illegal ang pinakikinabangan at pinakakain sa pamilya nila. Kaya mga kababayan ko, yung mga nagpapakita na mabuti. Sabi rito ni Batang Kalo. Sige, Rose, kuha ka ng permit sa opisina ko. Nako! Alam mo, pagka gano'n, no, along, mayor, nako, sigurado. Sisikat ang Caloocan. Sapagkat, sabi nga, saan ba, ang unang sigaw ng Katipunan? Di ba dyan sa Balintawak yan? Ang unang sigaw ng Katipunan ay sa Balintawak. So ngayon, anong gagawin natin? Nako, dyan na nga yan. Sabi ni Joyce Ong, bongo at bato yan. Ano? Sabi ni Maring Joji, cheese at Aimee. Laka, hindi kaya si Aimee? Kasali, hindi kaya si Aimee? Kasi todo tanggi. Baka naman nakikinabang si Aimee sa pogo at sa illegal na droga. Kaya yung kampe, iba, halos itaya na yung baba niya para maprotektahan niya si Sara Duterte at saka si Digong, pagulpi ko na lang sa mga bata ko. Hindi, yung mga dadaan. Huwag mo nang idamay yung mga bata mo. Ano ka ba? Yung mga dadaan, yung mga dadaan dyan sa Caloocan, sa Circle, di ba? Dyan sa Rotonda, sa harap ni Andres Bonifacio, dyan natin bibitinin ng patiwarek. Nang hubot-hubad. Tapos, kung lalaki yan, pipitikin yung bayag. Grabe, no? Matindi sila. Matatakaw. Tuloy natin. Ano na? Sino-sino kaya? Nako, eto na. May eksklusibong umaarangkadang balita, si Maan Macapagal. Ilang araw matapos may sa publiko ang sinumpang salaysay ng umano'y self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Isinumite na ito sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, ito ang pagbabatayan ng anumang administratibo o kriminal na kasong maaaring isampa sa mga personalidad na inilahad ni Madriaga sa kanyang salaysay. Ito na nagpayo na kailangang i-file yan sa Ombudsman kasi affidavit lang yan Pag hindi mo i-file yan sa proper government agency, parang ang lilitaw niya na naninira ka lang. So, we advise him na dapat dali natin sa authority yan, i-file natin, para sila magko-conduct ng nararapat na investigation or fact-finding para ma-expound pa or malaman nila, ma-verify nila mismo sa kanya yung lalim at katotohanan ng mga kwento niya. Yan ang purpose niyan. Pero kasabay niyan, ang paglutang ng tanong ng publiko sa paglabas ni Madriaga. Ano ang kanyang motibo? Bakit ngayon lang? At may kaso at nakakulong kaya't questionable para naman sa iba. Syempre sa mga DDS kasi hindi pumapabor sa kanila. Ganun naman lagi yan Kapag hindi pabor sa kanila, yung pong isang tao, mga kababayan ko, tutuligsain nila. Ganun naman lagi, di ba? Pero mga kababayan ko, bakit hindi natin pakinggan at i-cross-examine nila dyan sa Kongreso nang malaman ng taong bayan? Hindi ho yung pinipigilan. Kasi ang ginagawa ho nila ng kampo ni Sara Duterte, pinipigilan ho Kasama na ho dyan yung, kung maalala ninyo, sinampahan ho ng kaso ni Sara Duterte ito ng perjury. Mga kababayan ko, saan naman kayo nakakita? Nakakulong na nga ho yung tao. Tapos isang vice-presidente, abay nagmamadali, dinaig pa niya si Lydia De Vega na tumakbo sa korte
para idemanda eh. Eh di ba nakakapagtaka? Mas nakakapagtaka yung kinikilos ni Sara Duterte? Kayo ho, mga kababayan ko ha. Isipin nyo maigi. Chef Leia ng Hong Kong, shout out. Isipin nyo maigi, mga kababayan ko. Isipin nyo maigi. Pure harassment ka. Mga kababayan nakakulong na ho yung tao. At talaga na mga balita na ho, mga kababayan na magte-testify o titistigo. Ito pong si Ramil Madriaga sa Kongreso laban sa kanya. At siya rin po yung nag-expose na tumatanggap daw di umano ang Vice Presidente ng pera galing sa drug money, galing sa pogo money, o baka meron pa. Di po ba? Isipin nyo maigi. Oo, yung mga DDS ang pinagsasabihan ko Dahil alam nyo naman yung mga DDS, nuknukan ng bobot tangay ang mga yan, kaya kailangan ulit-ulit tayo Kaya wag na kayo magtataka kung bakit ulit-ulit yung sinasabi ko. Nako, Diyos ko po, patayin na si Sara Duterte dito. Mukhang eto na, eto na ang bangungot na hindi na gigising si Sara. Mukhang ina-knockdown ni Kuyang Ramil. Nako, itong si Sara Duterte. Eto pa. Naalala nyo mga kababayan ko, Valdez Violeta. Di ba sabi ni Sara, hindi ko kilala yan si Ramil Madriaga. Todo tumanggi. Ay, tiyang Todo tumanggi. Di ba, Romy Lagrana? Dwayne Jaisel Magilas, Di ba, Maring Joji? Myra Asahan. Todo tanggi si Sara na hindi ko kakilala yan. Sino ba yan? Hindi ko nga namimit yan sino ba yung Ramil Madriaga na yan? Mga kababayan, naglabasan ho yung mga picture habang nakasum sila. Nung panahon na talagang mga nagpaplano siguro kung paano pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo mga kababayan, sino kasama? Jinggoy Estrada. Nung bati pa sila ni Harry Roque. At Sara Duterte at si Ramil Madriaga. 4 lang sila. Naglabasan yan. Hindi lang ho yan. May mga video ho na lumabas na Kuya Ramil, nasaan ka? Video na hinahanap ni Sara Duterte, si Kuya Ram, yung Kuya Ram, para ipasa yung bandila. At hindi lang yan, meron pa lumabas. Ano yung lumabas? Nasa Zoom sila, napakarami nila. Naku, eto matindi. Lumabas mga kababayan yung isang video na binabati niya habang hawak yung isang karatula na nagsasabi na happy birthday Kuya Ramil. Happy birthday Kuya Ramil Madriaga, eka. Ngayon mga kababayan, pagtimbang-timbangin nyo. Diba, Ruby Viñas, Pagtimbang-timbangin nyo, kasi malilito kayo. Alam nyo naman ang kampo ni Duterte. Diba, kuya-kuy niya talaga. Andun din si Roque. Sabi, bati-bati pa sila ron. Bati-bati pa sila. Mga kababayan, hindi lang yun, meron pa. Napapabalita din, di ba, na binibisita niya si Kuya Ram. Si Manong Ramil, mga kababayan, binibisita sa mismong kulungan. Ano ba ang meron? Di ba? Toothpicks. Toothpicks, Sarah, happy birthday, Sir Ram. Pero di niya, daw kilala si Ram Madriaga. Kaya nga, yan nga yung sinasabi natin, na manimbang ho kayo, nang hindi ho kayo na loloko, nang hindi kayo nabubudol
ng kampo ni Sara Duterte. Di ba? Di ba, Ses G? May amnesia. Ay, siguro. Nagpapanggap lang yan. Putik na yan, mga kababayan. Pag pera pinag-uusapan, alalang-alala niya. Yan po. Ituloy natin. Kanyang kredibilidad at integridad. Naisa na naming kapanayamin si Ramil Madriaga sa loob ng piitan pero sabi ng kanyang abogado, bawal na bawal ang magpasok ng camera o cellphone sa loob ng BJMP. Kaya ang ginawa namin, nag-email na lang muna kami sa kanyang abogado ng ilang tanong para kay Madriaga. At umaasa kaming sasagutin niya sa kanyang sulat kamay na pinaunlakan naman ni Madriaga. Unang idiniin ni Ramil Madriaga, hindi siya kriminal o ex-convict. Ayan, mga kababayan, ang dami kasing mga mali-mali, mga kababayan, na mga pinapahayag na fake news ang kampo ni Duterte. Ngayon, mga kababayan ko, eto na ho yung sagot. Nakaw! Eto na, mga kababayan ko, patunayan po nila na meron akong final conviction. Eto na, eto na. Hindi rin siya kidnapper. Alaka. Wala raw siyang final conviction saan mang korte sa mga kasong kinaharap niya. Nako. Sabi ni Madriaga, isa siyang professional security provider. Professional security provider pala ito. Naging protection agent ng PNP at nagsilbing tagapayo o political consultant ni MC. Sino yung MC? Narinig ninyo, mga kababayan. Ako po ay nagsilbing tagapayo, political consultant ni MC. Ay, kilala nyo na! Tao pa ko Bakit ko ba na-play ito? Nabubuking tuloy ako. Mga kababayan ko, nabubuking tayo. Tagapayo pala ni MC to eh. Diba? Yari tayo, ngayon siguro papasok na sa isip ng mga DDS to. Kaya pala nauunang nakakaalam kasi Mike Cervera, no? Mukhang malalalim yung mga source, ano? Alam nyo na ngayon, Pachuchay, alam. Alicia Duran, alam mo na, Ayan na! Eto na. Eto na. Ako po ay nagsilbing tagapayo, political consultant ni MC. Hindi ho Mike Cervera yan, Hindi ho Mike Cervera. MC. Baka si Man Scarpio. Ganon, Eto na. Kanyang codename para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero gaano nga ba siya kalapit sa pamilya Duterte? Eto na, mga kababayan, Kaibigang matalik ko po ang kanyang ama at ibinilin siya sa akin na alalayan ko at i-profile ang mga nakapaligid sa kanya. Diba, Hargon? Oo, yung pisang ko. Taloy! Aniya, kaibigang matalik siya ng dating Pangulo at pinaalalayan sa kanyang anak na si VP Sara at inutusang i-profile ang lahat ng mga taong nakapaligid sa bise. Ayon kay Madriaga, para sa kanya, malaki nang ipinag-iba ngayon ng Vice Presidente na dati niyang pinaglingkuran. Labi siyang pinagtiwalaan ng dating Pangulo sa mga aniyay sikretong operasyon sa Luzon at Visayas. Siya ang nagpo-profile sa mga taong nakapaligid sa dating Pangulo. Siya rin ang nagresolba anuman ang maging palpak sa politika. Grabe, no? Ang laki pala ng papel ni Ramil Madriaga. Yari si Sara dito. Ang laki-laki ng papel ni Ramil Madriaga sa pamilyang Duterte. Tapos sasabihin, mga kababayan ko, na hindi daw kilala ni Sara Duterte. Doon pa lang, mga kababayan, maiisip mo na bakit itong si Sara Duterte ay itinatanggi na kakilala si Ramil Madriaga? Eto, ang liwa-liwanag, malaki ang ginagalawan o nagiging papel nitong Ramil Madriaga sa pamilyang Duterte. Naku, Diyos ko, nabik, ewan ko na lang. MC, hindi Mike Cervera, baka Martin, cum laudes.
Di ba, Nabik? Baka yung MC, ha? Martin Cum Laudes. Ay, nako. Delikado ito, mga kababayan ko, ha? Delikado. Ito na. Ito na. At ang pagpondo sa Opla na double barrel Ala na ka. siya raw ang naghahatid ng pera. Ang mga patunay niya rito, ayon kay Madriaga, 2017 nang bigyan siya ng cellphone ng dating Pangulo na nagsilbing diary niya ng mga detalyadong assignment o misyong Ala ka. ipinagawa sa kanya. Alam, may cellphone na sarili para lang kay Duterte, oh. Mga kababayan ko, oh. Martin at ko. Yan, ang talino mo, Alicia Duran. Naisip mo pa? Oo, Martin at ko. Ayan. Grabe, ang tatalino nyo talaga. O, so paano ito? Mukhang may maraming ebidensya ito. Gustong-gusto ko na ho nga matunghayan, mapanood yung pong mga mangyayari po dyan sa impeachment trial. Mula 2018 hanggang 2023. Ito ang payo sa kanyang nakatatandang Duterte para hindi malaman ng asawa ni Madriaga ang kanyang mga aktibidad. Ano? Narito rin lahat ng record mula 2017 hanggang 2023, Nako. mga larawan ng pick-up, drop at delivery ng mga pera. Halak! Lagot kayo din eh. Nasaan ito kayang cellphone na ito? Nakapaloob doon ang mga phone number ni MC Anakaw at SD. MC at SD. Pati mga pictures ng lahat na deliver. Nako! Oo, pera, deliver ng pera daw mula 2017 to 2023. Pero yung mga pictures po ay 2018 to 2023. Money pick up at drop ang delivery. Yari ka rito. Yari ang mga Duterte dito. Magbobulag-bulagan pa rin ang mga tangat bobo. Grabe, no? Mga kababayan ko, no? Oh. Madriaga ang kanyang mga aktibidad. Narito rin lahat ng record mula 2017 hanggang 2023, mga larawan ng pick-up, drop at delivery ng mga pera. Lagot! Ayon kay Madriaga, kabilang na sa nahatiran niya ng pera ang 2 senador at 4 na kongresista. Laki! Ayon kay Madriaga, nagsimulang manamlay Grabe, no, mga kababayan ko. Kasama daw po dyan, 2 senador at 4 na kongresista. Sino-sino kaya yung kongresista? Sino kaya? Sino kaya yun, mga kababayan ko? 2 senador. Ako palagay ko lang. Kung nung 2017 yan, kakaupo lang ni Digong, 16, 17, 18, ano? Kung 2018 to 2023 yan, sabi nga dyan, ano? Ayan, mga kababayan ko, sabi rin, pati mga pictures ng lahat ng delivery ng pera mula 2017 to 2013. Pero yung mga pictures po ay 2018 to 2023. Money pick up, drop, and delivery. Sino kaya, mga kababayan ko? Sino kaya? Sinong mga senador ang mga halos sop-sopin ang tumbong ni Digong nun? Sino ang mga senador na yan, mga kababayan ko? Naku, yari kayo. Yari talaga itong mga ito, mga kababayan ko, magkakaalamanan na. Our beloved Boss Mike!